Nang kaswal na sinabing asawa ko, sabing makaibigan ko, masyado kang pangkaraniwan para sa akin. Kaya ko para humanap ng mas higit sayo. Sumagot lang ako ng kalmado. Edi humanap ka ng mas higit. Nang araw ding iyon, tahimik kong kinansela ang lahat ng plano namin, ang mga regalo, lahat-lahat. Makalipas ang 2 linggo. Bandang 4:00 ng madaling araw, tumawag sa akin ang pinakamatalik niyang kaibigan na umiyak. Parang awa mo na, sagutin mo. May nangyari ngayong gabi at tungkol ito sa'yo. Nagising ako noon na nag-iimpake ngang maleta si Rico. Anong ginagawa mo? Antok na antok kong tanong habang sumusulyap sa orasan. 6:30 ng umaga. Dun muna ako kila Mix ngang ilang araw. Hindi siya nakatingin sa akin. Patuloy lang siya sa pagtutuping ng gapolo niya na may kasamang gigil. Kailangan kong espasyo para pag-isipan ang relasyon natin. Kung ito ba talaga ang gusto ko? Napabangon ako. Kung ano ang gusto mo? Ito. Tayo. Ikinampay niya ang kamay niya sa buong kwarto. Sa akin. Sa 7 taon ng aming kasal na nakapaloob sa mga muebles at nakakuwadrong litrato. Mabait kang tao, Clara, pero nagtatanong na ang makaibigan ko. Kung bakit ako nagtitiis sa isang taong walang ambisyon. Isang taong nakuntento na lang, hindi impressive. Tila sampal ang salitang binitawan niya. May sinabi si Sarah kagabi na talagang tumatak sa isip ko. Sabi niya, masyado raw akong magaling at matagumpay para makasama ang isang taong napakapangkaraniwan. At tingin ko, tama siya. Isinara niya ang zipper ngang maleta. Kaya kukuha muna ako ngang oras. Pag-isipan ko kung mananatili ba ako sa kasal na ito. O kung hahanap ako ngang taong mas kapantay ngang direksyong tinatahak ng buhay ko. Naglakad siya papunta sa pinto bitbit ang maleta. Rico? Tawag ko. Lumingon siya. Marahil ay inaasahan niyang iyok ako at magmamakawang huwag siyang umalis. Bago ka umalis, may kailangan akong sabihin tungkol sa trabaho ko. Tungkol sa kung ano ba talaga ang ginagawa ko sa nakalipas na 3 taon habang ang akala mo ay nakakuntento at pangkaraniwan lang ako. Ibinaba niya ang maleta. Halatang naiinis. Clara, wala tayo sa tamang oras para rito. Kakabili lang ng kumpanya ko sa halagang 1 bilyong piso. 600 milyon ang share ko. Sinabi ko iyon ng mahinahon. Malinaw. Habang pinakmamasdan ang mukha niyang pilit pinoproseso ang impormasyong hindi tumutukma sa inaakala niya. Kaya sige. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo diyan kila Mix. Pag-isipan mo kung gusto mong humanap ng mas impressive. At habang ginagawa mo yan, magpaplano ako ang isang espesyal na handaan para sa birthday mo. Huwag kang mag-alala, imbitado ka at ang lahat ng makaibigan mo. Bumuka ang bibig niya. Pero walang lumabas na salita. At Rico, nakapangalan sa akin ang liseng tsondo natin dito sa BGC. Kaya kunin mo ang lahat ng oras na gusto mo. Huwag lang dito. Ang katahimikang sumunod ay ang pinakanakakatuwang tunok na narinig ko sa lupeng 7 taon. Nanigas siya sa pintuan. Nakakapit ang isang kamay sa hawakan ng maleta. Halatang nakukwenta ang utak niya para intindihin ang sinabi ko. Nakikita ko ang pagganang utak niya sa likod ng kanyang mga mata. 1 bilyong pisong akisisyon. 3 taong. Sinusubukan niyang itukma ang manumero sa babaeng akala niya ay kilala niya. Nagsisinungaling ka, sabi niya sa wakas. Malamig at depensibo ang boses niya. Wala kang kumpanya. Freelance consultant ka lang dito sa kondo. Crisis management consulting ang ginagawa ko, pagtatama ko. Para sa mga tech companies at malalaking korporasyon. Data breaches. PR nightmares. Maiskandalo ng maehekutibo. Yung maklaseng sakuna na ayaw hawakan ng ibang PR firms. Inabot ko ang telepono ko sa nightstand. Binuksan ang email. At iniharap ang screen sa kanya. Galing yan sa Catalyst Ventures. Kahapon na isara ang acquisition. Gusto mo bang basahin ang wire transfer confirmation? Hindi siya gumalaw, hindi niya inabot ang telepono. Nakatitik lang siya sa akin na parang bigla akong nagsalita ngang wikang hindi niya maintindihan. Miyatan ang pangalan ng business partner ko.
Sinimulan namin ang firm 3 taon na ang nakakalipas, sakto nung napromote ka at tuwang-tuwa ka. Naalala mo? Nung umuwi ka at puro tungkol sa bago mong titulo at sa salary raise mo ang bukang bibig mo? At kung paano mong napatunayan na asenso ka na? Ibinaba ko ang telepono. Masaya ako para sa iyo nun. Ipinagluto kita ng paborito mong kare-kare. 2 oras kitang pinakinggan magyabang tungkol sa tagumpay mo. Hindi ko na nabanggit na noong araw din na yon, pumirma ako sa una kong kliyenteng nagbayad ng 8 figura. Bakit? Parang sinakal ang boses niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinag-isipan ko yan. Pinag-isipan kong mabuti. Dahil sobrang proud ka na ikaw ang matagumpay sa ating dalawa. Sabi ko sa wakas. Ang padre de pamilya. Ang kahangahangang asawang lalaki na may asawang babae na taga-suporta lang sa likuran. At akala ko talaga na ang pagbibigay sayo ang ilusyong yan ang ginagawa ang isang mabuting asawa. Na ang pagpapaliit sa sarili ko para maramdaman mong malaki ka ay porma ngang pagmamahal. Bumangon ako sa kama, nilakpasan siya papunta sa kloset. Nagsimula akong kumuha ngang isusuot para sa araw na iyon. Isang simpleng itim na bestida. Profesional. Ang klaseng isinusuot ko sa mga client meetings kapag kailangan kong magpakita nga autoridad. Sinuportahan kita ngang 2 taon pagkatapos mong mag-aral. Sabi ko, pinapanatiling patak ang boses ko. Habang nag-intern ka sa mga architectural firm na walang bayad. Ako ang nagbayaden hontanatang. Ako ang nagbayaden kuryente at tubig. Hindi ko kailanman isinumbat yun kasi akala ko yun ang ginagawa ngang makatuwang sa buhay. Nakatayo pa rin si Rico sa pintuan. Namumutla na ngayon, nakalimutan na ang malatang hawak niya. Mula noong nakaraang taon, nung nag-restructure ang kumpanya niyo at binawasan ang sweldo mo, ako ang nagpunan ng kakulangan. Nahihiya ka nun kaya hindi ko na pinalaki ang issue. Tahimik lang akong naglipat ng pera mula sa business account ko papunta sa joint account natin para hindi ka na mag-alala. Kinuha ko ang bestida mula sa hanger, yung Lexus SUV na tinetest drive mo tuwing weekend. Nag-down payment na ako noong 1 linggo. 1,000,000 piso. Surprise! Clara. Ang tsondo na tinitirhan natin. Sa akin nakapangalan ang kontrata. Akin na to bago pa tayo ikasal. Ikaw ang nakitira sa akin. Hindi ako ang nakitira sa iyo. Humarap ako sa kanya. Ang mamuebles. Ang mapainting sa dingding. Ang kotseng minamaneho mo ako ang bumili ng lahat ng yan. Hindi dahil nakbibilangan tayo, kundi dahil akala ko bumubuo tayo ngayong buhay ng makasama. Akala ko magpartner tayo. Mula sa pamumutla, naging halos abo ang kulay ng mukha niya. Hindi ko alam, hindi talaga. Dahil hindi ka naman nagtanong, mas matalim ang pagkakabitif ko nga salita kaysa sa nilayon ko. Ang mataon ng kinikimkim na pihati ay tuluyan nang nakahanap ng talim. Sa 7 taon nating kasal. Ni minsan hindi mo ako tinanong kung ano ba talaga ang pinakakaabalahan ko. Kung ano ang mahalaga sa akin. Kung ano ang binubuo ko. Inasume mo na lang na nandito ako para suportahan ang karera mo. Ang nga pangarap mo. Ang maambisyon mo. Ang pangkaraniwang asawang babaeng isang dakilang asawang lalaki. Nilakpasan ko siya papasok ng banyo. At nagsimulang magsipilyo. Sa salamin, nakikita ko siyang nakatayo pa rin doon. Pinoproseso ang lahat. Sinusubukang makahanap ng balanse sa isang usapang tuluyan nang kumawala sa kontrol niya. Nakilala kita 9 na taon na ang nakakalipas. Sabi ko habang nagsisipilyo. Sa coffee shop na yun sa Katipunan. Estudyante ka na may malalaking pangarap na baguhin ang mundo gamit ang arkitektura. May kakaiba kang paraan ng pagpapaliwanag tungkol sa mga gusali na parang mga buhay silang nilalang, at hulog na hulog ako sayo. Nakmumog ako at ibinaba ang sipilyo. Kinapanayam tayo sa garden ng pamilya ko sa Tagaytay. Isang maliit na seremonya. Pamilya at malalapit na kaibigan lang. Suot ko ang bestida ng lola ko. Umiyak ka habang sinasabi mo ang vows mo. Ipinangako mong kikilalanin mo ako. Na makikita mo talaga kung sino ako, habang buhay. Ang alaalang iyon ay nanatili sa pagitan namin na parang isang pisikal na bagay. Noong nga unang taon, akala ko nakikita mo nga ako. Akala ko masaya tayo.
Ginagawa ko ang mga freelance consulting jobs ko. Nag-aambag sa mga bayarin. Sinusuportahan ang karera mo. Ipinagluluto ka. Sumasama sa mga work events mo. Ngumingiti sa mga katrabaho mo. At pinakikinggan ka habang nakukuwento ka tungkol sa mga proyekto mo ng ilang oras. Sinalubong ko ang nga mata niya sa salamin. Napakagaling kong maging babaeng nasa likod lang. Ang tahimik na presensya na hindi nangangailangan ng atensyon. Akala ko yun ang gusto mo. Hindi mo kailanman sinabing gusto mo ngigit pa. Mahinang sabi ni Rico. Hindi ko na sana kailangan pang sabihin. Humarap ako ng direkta sa kanya. Dapat nagtanong ka. Sa loob ng 7 taon. Dapat man lang napatanong ka kung may higit pa ba sa pagkatao ko kaysa sa nakikita mo sa ibabaw. Ibinaba na niya sa wakas ang maleta. Pinasadahan ng kamay ang kanyang buhok. Hindi ko maintindihan. Nasayo na ang lahat ng tagumpay na to, ang kumpanyang to, ang perang to. Bakit mo itinago? Bakit hinayaan mong isipin kong pangkaraniwan ka lang? Ako na ang tumapos para sa kanya. Dahil akala ko kailangan mong ikaw ang maging matagumpay. Ang padre de pamilya. Akala ko yun ang gusto mo. At siguro, tumigil ako, maging ako, ay nabigla sa na-realize ko habang binibigkas ko iyon ng malakas. Siguro sinusubukan kita. Tinitingnan ko kung mamahalin mo ba ako kahit na akala mo ay ordinaryo lang ako. Kung walang impressive sa akin na magangat sa imahe mo. Nariyan na ang resulta ang pagsubok. At bumaksak siya ng husto. Sabi mo, sinabi ni Sarah sa'yo na pangkaraniwan lang ako. Sabi ko, kailan yung usapang yan? Kagabi. Sa dinner. Mukhang hindi siya mapakali. Lumabas kaming makakatrabaho. Sina Mix, Dan, Helena, Sarah. Pinag-usapan namin ang marelasyon, karera, buhay. At si Sarah, wala naman siyang masamang intensyon. Sinabi lang niya na tingin niya, kaya ko pa sigurong humanap ng mas higit. Na masyado raw akong asensado para makasama ang isang taong hindi kapantay ng ambisyon ko. At sumang-ayon ka sa kanya. Hindi iyon tanong, pero sumagot pa rin siya. Tingin ko kasi may punto siya. Dahan-dahan akong tumango. Okay, kaya ngayong umaga, nagising ka at nagdesisyong mag-impake. Pupunta ka kila Mix at pag-isipan kung gusto mo pa bang manatiling kasal sa pangkaraniwan mong asawa. Tama ba, kapag sinasabi mo ng ganyan? Paano ko ba dapat sabihin, Rico? Naglakad ako pabalik sa kwarto, nagsimulang ayusin ang kama. Iwan mo ako. Walang matinong usapan, walang katapatan, o kahit anong pagtatangkang ayusin kung ano man ang nararamdaman mo. Basta ka na lang mag-iimpake at alis ng alas 6 ng umaga para maiwasan mo ang gulo ng isang totoong hiwalayan. Napangiwi siya. Tatawagan sana kita mamaya. Para ipaliwanag ng maayos. Ang bait mo naman. Pinagpagan ko ang kumot, inayos ang mga unan. Well, hindi mo na kailangang tumawag mamaya. Pwede mong ipaliwanag ng maayos ngayon din. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang nakpaisip sa iyo na pangkaraniwan lang ako? Gusto ko talagang malaman. Inilipat ni Rico ang bigat niya sa kabilang paa. Sobrang hindi na siya mapakali ngayon. Hindi naman sa pangkaraniwan ka. Kaya lang. Wala kang ambisyon. Sa bahay ka lang nagtatrabaho. Wala kang titulo. O malinaw na career path. O sweldong milyones. Huminto siya. O kumpanyang nakakahalaga ng 1 bilyon. O mga kliyente sa 6 na bansa. O mga acquisition offers mula sa mga nangungunang korporasyon. Umupo ako sa gilid ng kama. Saan banda diyan ang pakinggang walang ambisyon para sayo? Wala akong alam sa mga yan. Dahil hindi ka nagtanong. Inulit ko ito para tumiim sa utak niya. 7 taon, Rico. Hindi ka nagtanong. Nagsisimula ng tumahos ang liwanag ng umaga sa mga blinds. Nakiwan ng kakait sa sahig na kwarto. Sa labas, naririnig ko ang pagdaming sasakyan. Ang pagising ng siyudad. Ang nga taong nagsisimula ang kanilang pangkaraniwang araw. Bit-bit ang kanilang pangkaraniwang problema. Ang problema ko ay hindi na pangkaraniwan.
Gusto kong pumunta ka Kalamix, sabi ko sa wakas. Gusto kong kunin mo ang lahat ng oras para pag-isipan kung sapat na ba ang galing ko para sayo. At habang ginagawa mo yan, may gagawin din ako. Ano? Ipaplano ko ang birthday party mo? Ngumiti ako, pero walang init iyon. Sabi mo imbitado ang mga kaibigan mo, di ba? Sina Mix, Dan, Helena, Sarah. Ang mga taong tingin sa akin ay napakapangkaraniwan. Dahan-dahan siyang tumango. Nag-iingat. Mabuti. Dahil may reservation na ako sa Casa Ilustrado para sa birthday mo. 4 na buwan ko na tong pinabook. Fine dining, may 3 buwang waiting list, kumpleto. Balak ko sanang i-surprise ka sa isang private dinner. Tayong dalawa lang. Tumayo ako, naglakad sa closet. Nagsimulang magbihis. Pero tingin ko babaguhin ko ang reservation. Gagawin ko siyang group event. Isang bagay na hindi makakalimutan. Clara, anong pinaplano mo? Isinuot ko ang itim na bestida at inakyat ang zipper. Ipinaplano kong ibigay sa inyo nga kaibigan mo ang eksaktong gusto niyo. Ang katotohanan kung sino ba talaga ako. Wala nang taguan. Hindi na ako magpapanggap na pangkaraniwan. Kinuha ko ang laptop bag ko sa mesa. Ang susingang kotse ko sa ibabaw ng drawer. Sa akin nakapangalan ang kontrata ng Chondo. Gaya ngang sinabi ko, kaya kunin mo na ang maleta mo at pumunta ka Kalamix, kumuha ka ng 1 linggo. 2 linggo. O kahit gaano pa katagal na kailangan mo para magdesisyon kung gusto mong humanap ng mas impressive kaysa sa akin. Naglakad ako papunta sa pintong kwarto, tapos huminto at nilingon siya. Pero, Rico, huwag na huwag kang absent sa birthday dinner mo. Pangako. Hinding-hindi mo ito makakalimutan. Nagmaneho ako papunta sa kondo ni Mia sa Salcedo Village. Dumating ako lagpas alas 7:30. Nakatira siya sa 15 floor ng isang gusaling may magandang view ng Makati skyline. Kararating ko lang sa pinto at kakatok pa lang nang buksan niya ito, bihis na, at may timplang kape. Ikwento mo sakin ang lahat, sabi niya habang hinihila ako papasok. Napabagsak ako sa sofa niya at nakwento. Ang maleta. Ang litanya niya tungkol sa pagiging pangkaraniwan ko. Ang hitsura niya nang sabihin ko ang tungkol sa acquisition. Ang imbitasyon sa birthday dinner niya na magbabago ng anyo. Nakikinig lang si Mia ng walang patit. Ang ekspresyon niya ay nagbabago mula sa gulat, papuntang galit, papunta sa isang bagay na tila pagpapatunay na tama siya. Nang matapos ako, ipinagsalin niya akong kape at umupo sa harap ko. 3 taon, mahinang sabi niya. 3 taon mong itinago ang itinayo natin dahil takot ka kung paano siya magre-react. Hindi ako takot. Takot ka. Takot ka na baka maramdaman niyang nalilitan siya sa sarili niya. Na madathreaten siya. Na hindi niya kayang tanggapin na mas matagumpay ang asawa niya kaysa sa kanya. Ibinaba niya ang kape niya. At hulaan mo, tama ka. Nung kinuwestiyon namga kaibigan niya kung sapat ba ang galing mo para sa kanya, nakimpake agad siya ng maleta. Sumakit ang mga salitang iyon dahil toto. Unang taon sa kolehiyo nang makakilala kami ni Mia, naging makroommate kami sa isang dorm sa Katipunan na amoy lumang karpet at ambisyon. Computer science, ang kinukuha niya. Business management naman ang sa akin. Nagpupuyat kami nun. Pinag-usapan ang mga kumpanyang itatayo namin balang araw, ang pagbabagong gagawin namin sa mga industriyang nangangailangan nito. Pagkatapos makagraduat, nagkanikanya kaming landas ng ilang taon. Nagtrabaho siya sa isang tech startup sa Singapore. Ako naman ay nag-consulting sa iba't ibang kumpanya sa BGC, pero nanatili kaming malapit. Nag-usap linggo-linggo, nagpapalitan ng ideya. Pinapanood ang paglago ng karera ng isa't isa. 3 taon na ang nakakalipas. Abang uminom ng wine sa isang bar sa poblasyon. Ipinitch sa akin ni Mia ang isang ideya. Crisis management para sa mga tech companies, sabi niya. Pero hindi yung puro corporate PR lang. Yung toto. Kapag nahack ang isang kumpanya at na-expose ang data ng milyon-milyong user. Kapag nahuli ang isang executive na gumagawa ng kabulastugan at kailangan ng board ng damage control.
Kapag nasusunok na ang lahat at takot hawakan ng mga tradisyonal na PR firms ang issue, agad akong naintriga. Bakit tayo? Dahil magaling tayong pumatay ng sunok. Dahil naiintindihan natin ang tech. At dahil walang umaasa na may dalawang babaeng papasok sa isang kwarto at ayusin ang makalat ng mga konsultan nilang overpaid. Ngumiti siya ng malapat. Saka, kikita tayo ng malaki. Hindi siya nakamali. Nagsimula kami sa maliit. Si Mia ang humahawak ng teknikal na aspeto pag-unawa sa mga sistema, sa hacks, sa vulnerabilities. Ako ang humahawak sa matao ang mga executive, ang board members, ang masusing ginagawang maapahayag na umaamin sa problema ng hindi gumagawa ng kasong legal. Ang una naming kliyente ay isang mid-size na fintech company na na-expose ang financial data ng 3 milyong Pilipino dahil sa isang coding error. Kinuha nila kami dahil sa desperasyon matapos silang tanggihan ng 2 ibang kumpanya. Inayos namin iyon sa loob ng 6 na linggo, na contain ang PR damage. Nagpatupad ng nga bagong security protocols. Ginawa naming isang case study sa responsableng crisis response ang isang sakuna. Mabilis kumalat ang balita sa eksklusibong mundo ng tech executive sa bansa. Sa pagtatapos ang unang taon, kumita kami ang 40 milyong piso. Sa pagtatapos ng ikalawang taon, 115 milyon. Noong nakaraang taon, 210 milyon. Mahal ang bayad sa amin. Maingat kami. At nakakapanindig balahibo ang galing namin sa pagsagip ngam. Mareputasyon at karera kapag gumugunaw na ang lahat. 6 na buwan na ang nakakalipas. 2 malalaking korporasyon ang lumapit sa amin para sa acquisition. Gusto nila ang aming pamamaraan. Listahan ng kliyente. At aming husay. Pero higit sa lahat, gusto nila kami. Nakakalula ang maalok. Ang klaseng mga numero na nagpapakaba sa accountant ko kapag ipinapakita niya ang projections. Pero pareho silang may kondisyon. Kailangan naming maging pampubliko. Ang LLC structure namin nun ang nagtago sa aming mapangalan. Nag-alok ng anonimidad sa mga kliyenteng nagpapahalaga sa diskresyon higit sa lahat. Pero kung gusto namin ng bilyon-bilyong payot, kailangan naming maging pampublikong muhang kumpanyang itinayo namin. Nag-atubili ako. Ilang buwan kong sinabi kay Mia na kailangan ko pang oras, na hindi pa ako handa, na ang paglabas sa publiko ay magpapagulo sa bahay. Ang toto ay mas simple at mas nakakaawa. Takot ako kung paano magre-react si Rico. Dapat sinabi ko na sa kanya ilang taon na ang nakakalipas. Sabi ko ngayon, nakatitik sa kape ko. Nung una tayong kumita ng malaki. Nung nakuha natin ang unang malaking kliyente natin. Dapat naging toto na lang ako. Bakit hindi? Marahang tanong ni Mia. Pinag-isipan ko yan. Pinag-isipan kong mabuti. Dahil ang taas ng pride niya na siya ang matagumpay. Ang padre de pamilya. Tuwing pumupunta kami sa isang party o work event, ipinapakilala niya ako bilang asawa niya na nag-freelance consulting. Tapos 20 minutos siyang makukuwento tungkol sa pinakabago niyang architectural project. At tatayo lang ako roon, ngingiti, tatango, magpapanggap na taga-suportang asawa. Ibinaba ko ang kopa ko. Sinabi ko sa sarili ko na mabait lang ako. Hinahayaan ko siyang sumikat. Na hindi ko ginagawang kompetisyon ang lahat. Pero hindi yun kabaitan, sabi ni Mia. Enabling ang tawag doon. Kinunsinti mo. Alam ko na ngayon. Inilabas niya ang laptop niya. Binuksan sa ibabaw ng coffee table. Okay. Heto na ang estado natin. Handa ng isara ng Catalyst Ventures ang deal. 1 bilyon para sa 60% en kumpanya. Ang share mo, 600 milyon. Sa akin din. Mananatili tayong executive partners. Buong kontrol sa operasyon. 5 taong kontrata. Hindi pa rin parang toto ang numero. Nakadraft na ang press release. Patuloy ni Mia. Si Jolo Makalintal ang hawak ng PR. Nakipag-coordinate na siya sa Inquirer. Forbes Asia, Tech in Asia, at sa lahat ng malalaking business outlets. Lalabas ang kwento sa gabi ng birthday ni Rico. As for Tan Crisis Management. Biniling Catalyst Ventures. 2 babae. Nagtayo ngang multimilyong kumpanya habang walang nakatingin. Tumingala siya sa akin. Yan ang anggulong gusto ni Jolo.
Ang mababaeng naktayo ng isang napakalaking bagay habang tahimik lang sa gilid. Magandang kwento yan. Clara. Kakagatin yan ng mataw. Inisip ko si Rico na makikita ang balitang iyon. Inisip ko sina Mix at Dan at Sarah at Helena. Ang lahat ang kaibigan niyang nagpasya na hindi ako remarkable. Mag-scroll sa kanilang mga Facebook at LinkedIn feed at makikita ang mukha ko katabi ng kay Mia, makikita ang mga numero, makikita ang katotohanang tinamat silang tuklasin. Kailan ang board meeting? Tanong ko. Biyernes. 3 araw mula ngayon. Gusto ng mga investors na tapusin ang terms. Pumirma sa papeles. At gawin itong opisyal. Isinara ni Mia ang laptop. Handa ka na ba rito? Talagang handa. Dahil oras na gawin natin to. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa pagiging invisible. Tayo na ang mukhang kumpanya. Bawat tagumpay, bawat pagkakamali, bawat desisyon, pampubliko na. Handa na ako, sabi ko. At totoo ang sinabi ko. Kinahapunan, umuwi ako at inilabas ang lahat ng dokumentong itinago ko nitong nakaraang 3 taon. Partnership agreements kay Mia. Client contracts na may NDAs at confidentiality clauses. Mga bank statements na nagpapakita ng wire transfers at quarterly earnings. Mga tax returns na nakukwento ngang isang istoryang hindi man lang pinag-aksayahang basahin ni Rico. Ako ang sumusuporta sa aming dalawa pinansyal nitong nakaraang 18 buwan. Mula nang mag-restructure ang architecture firm niya, at bawasan ng 30% ang sweldo niya, nahihiya siya noon. Galit sa sarili. Nag-alala sa pera. Tahimik akong naglipat ng pondo mula sa business account ko papunta sa joint account namin. Pinupunan ang kakulangan ng sobrang linis kaya hindi niya napansin. Ang tsondo sa begeche, na tinitirhan namin, pangalan ko lang ang nasa kontrata. Binili ko ito 5 taon na ang nakakalipas bago kami ikasal, noong nag-freelance pa lang ako at nag-ipon ng husto. Lumipat lang si Rico rito pagkatapos ng kasal. Hindi na namin naisipang baguhin ang papeles, ang mga muebles, ang art sa dingding, ang mamahaling coffee maker na ginagamit niya tuwing umaga ako ang bumili lahat. Hindi dahil nakbibilangan, kundi dahil may pra ako at siya ay may binabayaran pang mga utang. Ang kotseng minamaneho niya. Ang laptop na ginagamit niya sa trabaho. Ang mga tailored suits na ang ganda sa paningin kapag may client meetings. Lahat yon. Pinondohan ng pangkaraniwang asawang nag-freelance sa bahay. Pinakopya ko ang lahat, inayos ng sunod-sunod, gumawa ang isang simpleng presentation na may malinis na slides at mga numerong hindi may tatanggi. Tapos binuksan ko ang folder na pinangalanan kong support mula pa nung 2 taon na ang nakakalipas nang mahanap siya ngang trabaho. 2 taon ng bayat sa renta habang nag-intern siya sa mga kumpanyang walang bayat kundi experience lang. Ang 750,000 na pinautang ko sa kanya para sa professional camera equipment para sa pagkuhang litrato ngang arkitektura upang mapaganda ang kanyang portfolio. Ipinangako niyang babayaran niya ako kapag nakakuha siya ngang unang totoong sweldo. 4 na taon na ang nakakalipas nun. Hindi na namin iyon pinag-usapan ulit. Ang 5,400,000 na ibinayad para sa paggawa ang website niya. Ang 150,000 na ginastos ko para sa membership niya sa United Architects of the Philippines at iba pang orgs. Ang hindi mabilang na dinners at client lunches na pinondohan ko habang nagpapalawak siya ang network niya. Hindi ko kailanman inisip na naniningil ako. Inisip ko iyon bilang pagiging partner, bilang investment sa aming kinabukasan, bilang ang hindi nakikitang trabahong nakbubuklot sa mga relasyon. Pero habang tinitingnan ko ang manumero ngayon, nakalatag sa mesa ko sa malinis na hanay enge debits at credits. Na-realize kung higit pa sa karera niya ang sinusubsidize ko. Sinusubsidize ko ang ego niya. Pinopondohan ang piksyon na siya ang matagumpay. Siya ang remarkable, ang napakabait na asawa na naktiyagang pakasalan ang isang ordinaryong babay. Nagbas ang telepono ko. Text mula kay Rico. Kailangan nating mag-usap. Pinag-isipan ko yung sinabi mo. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Tapos nagtip ako. Hindi pa ngayon. I enjoy mo ang pagstay mo diyan kila Migs. Mag-usap tayo sa birthday dinner mo. Isa pang booze. Halo siya agad-agad. Tungkol diyan.
Baka dapat i-cancel na natin yung dinner. Tayo na lang mag-usap. Napangiti ako sa screen. Nagsisimula na siyang makaintindi na may parating. Nagsisimula na siyang makaramdam ngang unang pagyanig ng lindol na malapit ko ng pasabugin. Hindi, reply ko. Malaki ang naitulong ng kaibigan mo para makita mo kung gaano ako kapangkaraniwan. Deserve nilang nandun sila kapag nakahanap ka ng mas higit sakin. Tuloy ang dinner. Sabado, 8:00 PM. Casa Ilustrado. Huwag kang malalate. Ini-silent ko ang telepono ko at bumalik sa mga dokumento. 3 araw bago ang board meeting. 10 araw bago ang birthday ni Rico. 10 araw bago malaman ng lahat ng taong tumawag sa akin na pangkaraniwan kung ano talaga ang naging bulag silang makita. Binuksan ko ang reservation sa Casa Ilustrado sa laptop ko at kinlik ang modify. Pinalitan ko ang party size mula 2 papuntang 12. Nagdag ng note na humihingi ng semi-private dining room na may presentation capabilities. Tapos tinawagan ko mismo ang restaurant. Ako po si Clara Ashford. May reservation ako sa ICA. 15. Gusto ko sanang mag-request ng special arrangements. Ang manager sa Casa Ilustrado ay isang babaeng nagngangalang Charmela. Pinakinggan niya ang ma-request ko taglay ang profesional na kaplastikan ng isang taong nakita na ang lahat. Ang semi-private dining room. Opo. May availability po kami sa petsa ninyo. At gusto ninyo ng presentation equipment. Isang screen at connection para sa laptop ninyo. Walang masyadong magarbo, malinis at profesional. Siyempre po. At ang menu. Degustasyon menu. Lahat ng 12 guests. May kasamang wine pairings. Tumigil ako. At Carmela, kailangan kong matinding diskresyon. Hindi alam ang guest of honor ang mga pagbabagong ginagawa ko. May dumaan sa ekspresyon niya sa boses. Kuryosidad siguro. O pagkilala sa isang kwentong naririnig na niya ang iba't ibang bersyon nun pa. Natural po, Miss Ashford. Ipinagmamalaki namin ang aming diskresyon. Ibinaba ko ang telepono. At agad nagbus ang cellphone ko ng text galing kay Rico. Ang una sa magiging napakaraming text. Nabaliw ka na ba? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Inilapak ko ang telepono nang nakataop sa mesa at bumalik sa trabaho. Sa sumunod na 3 araw, bumuhos ang mamensahe. 19 na text, bawat isa ay nagpapakita kung gaano kaliit ang naiintindihan niya tungkol sa kung ano ang nasira sa aming dalawa. Araw 1 ay galit. Nagpapaka-irasyonal ka masyado tungkol dito. Naging honest lang ako. Yun ang dapat nating gawin sa mag-asawa. Araw 2 ay naging pagkalito. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ko kinukulong sa labas. Pwede ba tayong mag-usap na parang matatanda? Bata ang ginagawa mong silent treatment. Pagsapit ngang. Araw 3. Naging pag-amo na siya. Hindi ko ibig sabihin yung sinabi ko. Alam mo naman ako kapag na-stress. Ang hirap sa trabaho at gusto lang akong tulungan ng mga kaibigan ko. Pwede ba tayong umupo at pag-usapan to? Wala akong nireplyan kahit isa. Sa trabaho ko bilang crisis manager, natutunan kong ang pananahimik ang pinakanakakawasak kaysa sa komprontasyon. Kapag nahaharap sa iskandalo ang isang kumpanya, ang pinakamalalang gawin nila ay makipagsagutan sa mga kritiko. Binibigyan nito ngang hangin ang issue, pinapanatili itong buhay, hinahayaang umikot ang kwento sa iba't ibang direksyon. Mas mabuting manahimik, hayaang punuin ngang, kabilang panik ang kawalan gamit ang sarili nilang takot, hayaan silang mag-imagining pinakamalalang mangyayari. Nararamdaman kong nagsisimula ng magpanik si Rico pagsapit ngang araw 5. Please Clara, sabihin mo lang kung anong pwede kong gawin para maayos to. Alam kong nakamali ako. Alam kong nakasakit ako. Pero 7 taon na tayo. May halaga naman yun diba? Please. Araw 6. Sabi ni Mix bigyan daw kitang space, pero hindi ako pwedeng maupo lang dito nang hindi alam kung anong iniisip mo. Makikipaghiwalay ka ba sakin? Nakikipag-usap ka na ba sa abogado? Sabihin mo na lang sakin kung anong nangyayari. Nakakawili ang pagbanggit sa abogado. Nagsisimula na siyang makaintindi na hindi ito simpleng away. Iba ito. Araw 7. Dumaan ako sa Tondo ngayon.
Nandun yung kotse mo pero hindi ka sumagot nung kumatok ako. Alam kong nasa loop ka. Hindi to patas. Clara. Hindi mo ko pwedeng ikulong sa labas ng ganito. Sa totoo lang, pwede. Akin ang tsondo. Pangalan ko ang nasa kontrata. Wala siyang legal na karapatang pumasok. At napalitan ko na ang malok ng pinto. Isang pag-iingat na inirekomenda ni Ate Helen Valdez noong unang pagkikita namin. Nakilala ko si Ate Helen noong ika-4 na araw sa kanyang opisina sa Makati CBD. Inirekomenda siya ni Mia gamit ang ilang salita. Pinoprotektahan niya ang ari-arian ng mga babae. Wala siyang awa. Nasa 60s na si Helen. Nakabobchot na kulay abo. Nakasuot ng suit na mas mahal pa sa isang buwang rentang karaniwang tao. May muha siyang nakita na ang lahat ng klase ng panloloko ang tao at hindi na siya tinatablan. Dala ko ang kopya ng lahat. Ang kontrata sa kondo, bank statements, tax returns, ang mga papel ngang financial support na ibinigay ko habang mag-asawa kami. Inilatak ni Helen ang mga dokumento sa ibabaw ng kanyang malaking mesa at tinitigan ito na parang isang siruhano na nagsusuri ng x-ray. Kakaiba ito, sabi niya pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Kadalasan, tinutulungan ko ang mga babaeng patunayan ang kanilang non-financial contributions pag-alaga ng bata. Gawaing bahay. Emotional labor. Sinusubukang ipaglaban na may halaga ang maiyon kahit hindi nakikita sa bangko. Tumingala siya sa akin. Nasa kabaliktarang posisyon ka. Ikaw ang padre de pamilya at hindi man lang niya alam. Alam na niya ngayon, sabi ko. Sinabi ko sa kanya nung umagang alis siya. Paano siya nag-react? Gulat. Hindi makapaniwala. Inakusahan niya akong nagsisinungaling nung una. Tumango si Helen. Hindi na nagulat. Ganyan naman talaga sila. Ang malalaking katulad ng asawa mo, binubuo nila ang pagkataon nila sa pagiging provider. Kapag gumuho ang paniniwalang iyon, hindi nila nakakaya. Kumuha siya ng yellow pad at nagsimulang magsulat. Binubuo nila ang paniniwalang iyon. Binubuo nila ang pagkataon nila sa pagiging provider. Sa Pilipinas, sa ilalim ng Family Code, Absolute Community of Property, ang default kung walang prenup. Lahat ng pagmamay-ari ninyo bago. At habang kasal ay magiging pag-ari ng pareho. Pero may eksepsyon, lalo na kung malinaw na exclusive paraphernal funds mo ang ginamit para bilhin ang isang property at napatunayan nating wala siyang ambag. Ipinaliwanag niya ang mga detalye. Ang tsondo ay akin. Nabili bago ikasal. Hindi kailanman inilipat sa pangalan niya. At napatunayan ng resibo ko na pera ko ang ipinambayad doon ng buo. Mas komplikado ang negosyo. Sinimulan namin iyon ni Mia noong kasal na ako, na ibig sabihin ay pwedeng humingi si Rico ng parte doon. Pero, sabi ni Helen, ipinapatak ang kanyang ballpen sa papel. Kung mapapatunayan mong itinayo mo ang negosyo gamit ang sarili mong pagod at sariling pera mula pa sa ipon mo nung dalaga ka, at wala siyang ginawang ambag para sa tagumpay nito, may matibay tayong laban na ituring itong paraphernal mo. May dokumento ka ba kung paano mo pinondohan ang startup costs? Galing po lahat sa personal savings ko. Noong bago pa kami ikasal. Mabuti. At nag-ambag ba siya pinansyal sa negosyo? Nag-invest? Nag-loan? Hindi. Hindi nga niya alam na nag-exist to hanggang nung 4 na araw na ang nakakalipas. Napangiti ng bahagya si Helen. Mas mabuti. Paano naman ang karera niya? Sinuportahan mo ba siya ng pinansyal habang binubuo niya yon? Ikinuwento ko sa kanya ang 2 taong bayad sa renta, ang pautang para sa equipment, ang website design, ang UAP memberships at networking events. Idokumento mo lahat yan? Sabi ni Helen. Petsa, halaga, anumang written communication tungkol sa pagbabayad. Sa batas. Kapag ang isang asawa ay sinuportahan ang edukasyon o paglago ng karera ng isa, pwedeng ituring yang pambawi sa anumang claim niya sa property ninyo. Gumawa siya ng mga panimulang papel para sa legal separation o annulment. Pinayuhan ako sa asset protection. At ipinaliwanag kung paano ihiwalay ang mga bank accounts namin nang hindi nagdudulot ng suspetsa. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Helen nang paalis na ako.
7 taon ay mahabang panahon. Nagsasabi nga mga salita ang mga tao na hindi nila sinasadya kapag na-stress o naiimpluwensyahan ng kaibigan. Minsan nakukuha sa marriage counseling. Sapat na ang 7 taong naging anino lang ako, sabi ko. Tiningnan ako ni Helen ng matagal bago tumango. Sige. Ihahanda ko ang papeles sa susunod na linggo. Pero Miss Ashford, oras na may file natin ito, wala nang bawian. Siguraduhin mong ito talaga ang gusto mo. Naisip ko ang maleta ni Rico, ang kalupitan ng tawagin akong pangkaraniwan, at ang 7 taoneng pagpapalit ko sa sarili ko para maramdaman niyang malaki siya. Ito ang gusto ko, sabi ko. Sa araw 8. Nakipakita ako kay Jolo Machalintal sa isang kafe sa poblasyon. Nauna na siya nang dumating ako, nakaupo sa sulok, bukas ang laptop, at may 2 kape. Nasa 40s si Jolo. Palaging bihis na parang galing sa meeting ng maimportanteng tao, na madalas ay toto naman. Siya ang bumuo sa PR ng malalaking tech company sa bansa. Gagawin mo na talaga, sabi niya nang umupo ako. Ilalabas na natin sa publiko ang itinayo niyo. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang pagtatapos ang kasal. Ang acquisition na magsasara sa loob ang wala pang 2 linggo. Ang birthday dinner na pinaplano ko para kay Rico at sa mga kaibigan niya. Nakikinig si Jolo ng walang patit, at nagbago ang mukha niya mula sa gulat papunta sa isang bagay na tila pahanga. Medyo masasalan ito, sabi niya nang matapos ako. Hindi natin pwedeng palabasin na ina-announce mo ang acquisition para ipahiya ang asawa mo. Kailangang tungkol ito sa negosyo. Tungkol sa inyo ni Mia at sa kapangyarihan ninyo bilang kababayhan. Ang personal na issue ang kasal. Ang birthday dinner mananatiling personal. Hindi ko sinusubukang ipahiya siya, sabi ko. Ayoko na lang talagang magtago. Alam ko. Pero hindi ganyan ang makikita ang media kung hindi tayo mag-ingat. Gagawa silang issue tungkol sa paghihiganti ng isang asawang babae. Hindi yan ang kwentong gusto natin. Binuksan niya ang draft ng press release sa laptop. Ashford Tan Crisis Management, binili ng Catalyst Ventures. 2 babae, naktayo ang multimilyong kumpanya. Ay highlight natin ang business achievement. Ang innovation. Ang katotohanan kayo ang sumasagip sa pinakamalalaking kumpanya nitong nakaraang 3 taon at walang may alam ng pangalan ninyo. Yan ang kwento. Kailan ito ilalabas? Sana Sabado ang gabi. 11:00 PM. Pagkatapos ng dinner niyo. Sinulyapan niya ako. Bibigyan ka niya ng moment mo sa harap ni Rico at ng magkaibigan niya. Tapos habang pinoproseso nila yung mga sinabi mo, lalabas ang press release. Pagsapit ng umaga. Kalat na. Tech blogs. Business news. LinkedIn. Ang istorya ay ikot sa tagumpay mo, hindi sa kasal mo. Na-coordinate mo na ba sa Forbes Asia? Kausap ko na. Gutom. Sila sa istoryang to. Mga sikretong female founders na naktayo ngang napakalaking negosyo, paborito yan ng business press ngayon. Isinara niya ang laptop. Pero Clara, kailangang maintindihan mo to. Oras na maging visible ka. Hindi ka na pwedeng bumalik sa anino. Magkakaroon ng opinyon ang mga tao tungkol sa'yo, sa negosyo mo, sa kasal mo. Hihimayin nila ang buhay mo sa social media. Handa ka ba rito? Inisip ko ang nakalipas na 7 taon. Ang pagpapakilala ko sa sarili bilang asawa ni Rico sa mga party at ang panunot kung paano nawawalan ng interes ang mga tao sa sandaling malaman nilang konsultant lang ako. Ang pagiging asensado ng patago dahil takot ako sa magiging kapalit ng pagiging nakikita. Handa na ako, sabi ko. Sa araw 14, umaga ng birthday ni Rico. Nagising ako ng alas 5. Nang madaling araw dahil sa email gailing. Kay Mia na may subject na. We did it. Wire transfer confirmed. Mayaman na tayo. Pumasok na ang 600 milyong piso sa account ko. Tiningnan ko ang banking app ko. Nanginginig ang mga kamay. Nandun ang numero. Hindi may tatanggi. Mga numerong hindi ko pa nakikita. Kailanman sa personal kong account. Hinintay ko ang matinding saya, ang pakiyak, o ang malapelikulang eksena ng pagdiriwang. Pero pakiramdam ko kalmado ako. Parang naglakad ako sa hamog sa loob ng 7 taon at may nagbukas nga raw sa wakas. Hindi yung pera ang punto.
Ang punto ay nakabuo ako ng isang totoong bagay habang ang lahat ay nakatingin sa iba. Napatunayan ko, sa sarili ko man lang, na ang pagiging remarkable ay hindi dinidiktahan ang ibang tao para sa iyo. Bumangon ako at nagpunta sa closet. Inilabas ang midnight blue silk dress na binili ko noong 1 linggo partikular para sa gabing ito. Simpleng tabas, mamahaling tela. Ang klase ng damit na bumubulong kaysa sumisiga. Naligo ako, nag-makeup, at inayusan ang buhok ko. Nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, nakilala ko ang babaeng nakatingin sa akin. Hindi dahil iba ang hitsura ko, kundi dahil iba ang pakiramdam ko. Buo. Nandito na. Hindi na maglalaho. Nakbus ang telepono ko. Text galing kay Rico. Kita tayo mamaya. Ngumiti ako sa screen at nag-reply. 8:00 PM. Huwag kang malalate. Dumating ako sa Casa Ilustrado sa BGC ng 7:45 PM. Nakpak sa tapat. Malamig ang hangin. Tipikal na Vermont sa Manila. Naglakad ako papunta sa restaurant. Tumutunog ang heels ko sa simento sa isang ritmong parang nagka-countdown. Simple lang ang labas ng restaurant. May tansong plaque lang sa tabi ng maitim na pintuang kahoy. Ang klaseng lugar na hindi na kailangang mag-ingay dahil alam ng ang maimportanteng tao kung nasaan ito. Ilang beses ko na itong nadaanan kasama si Rico sa paglipas ng mga taon. Pinapanut ko siyang bumagal sa paglalakad tuwing dadaan kami. Ang mga mata niya ay nakatitik sa mga makasintahang nawawala sa pintuang iyon. Balang araw. Lagi niyang sinasabi. Pag-asensado na talaga ako. Kakain tayo diyan. 4 na buwan ko itong pinareserve. Nung akala ko may halaga pa kami. Nahihintay sa loop si Carmela. Elegante sa kanyang itim na suot. Nakilala niya agad ako. 3 beses kaming nag-usap sa telepono nitong nakaraang linggo para ayusin ang detalye. Miss Ashford, sabi niya. Inaabot ang kamay ko. Nakahanda na po ang lahat ayon sa inyong request. Salamat, Carmela. Dinala niya ako lakpas sa main dining room, lakpas sa mga mesa nga nakapormang mag-asawa na mahina ang boses habang umiinom ng wine na mas mahal pa sa grocery ng isang buong pamilya. Dumaan kami sa isang pasilyo na puno ng black and white na litrato. At pumasok sa semi-private dining room na pinareserve ko. Perpekto. Nakahanda ang mesa para sa 12 tao. Ang mga champagne flutes ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nakalagay ng mga menu. Ako nang pumili NG degustasyon menu 7 courses. Wine pairings sa bawat isa. Sa sulok. Tahimik pero kitang-kita. Nandun ang screen at projector. Nakakonekta na sa Wi-Fi ng restaurant. Handa na po ang presentation equipment. Sabi ni Carmela, maari na kayong mag-connect direkta mula sa laptop ninyo. At nasabihan ko na rin ang sommelier. Ibubuhos ang champagne kapag nagbigay kayo ng senyales. Inilabas ko ang laptop ko at tinesting ang connection. Lumabas ang unang slide sa screen, isang simpleng title slide kasama ang logo ng kumpanya ko. Pinasadahan ko ang presentation. Sinisiguradong nasa ayos ang lahat. Ang acquisition announcement, ang mga financial documents, ang timeline ng suporta. Lahat malinis, profesional, hindi may tatanggi. Perfect, sabi ko, at nag-disconnect. Babalik ako kapag handa na. Dito na po ba kayo mahihintay sa party? O gusto ninyong mahintay sa bar? Sa bar? Sabi ko. Gusto ko silang panoorin dumating. Iniwan ako ni Carmela sa kabilang dulong bar. Sa posisyon kung saan makikita ko ang entrance at ang pasilyo papunta sa private room. Nilapak niya ang isang basong sparkling water sa harap ko nang hindi nagtatanong. Gusto kong maging malinaw ang isip ko ngayong gabi, na maramdaman ko ang bawat segundo ngang mangyayari. Dumating ang unang mabisita ang 7:53. Sina Mix at Dan, makabarkada ni Rico nung college. Parehong nakasuit na sumisigaw ang finance money. Tumaba na si Mix mula nang huli ko siyang makita, at si Dan ay kalbo na. Nagtinginan sila ng may paghalito, nagche-check ng phone, nakukumpara ng notes. Mula sa bintana, nakita ko silang nagpakitaan ng text messages, mga imbitasyon na ipinadala ko mula sa isang unknown number na nagpapanggap na si Rico. Sinalubong sila ni Carmela at dinala sa private room. Sumunod na dumating si Helen, ang 7 pediatra, katrabaho ni Rizzo.
3 beses ko lang siyang nakita sa loob ng 7 taon, naka-corporate attire, palaging mukhang may pupuntahang meeting. Binati niya sina Mix at Dan ng may profesional na ngiti. Kaming lahat ay mga supporting characters lang sa buhay ni Rico, maingat na pinaghihiwalay para hindi kami makapakumpara ngang nga kwento. Saktong 8:00. Pumasok si Sarah. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Pero kilala ko siya sa malitrato. Matangkat, maputi, ang klaseng ganda na halatang mahal i-maintain. Nakasuot siya ngang kulay esmeraldang bestida na halatang mamahalin. Ito ang babaeng nagsabi kay Rico na pangkaraniwan ako. Ang kaibigan na mas mahalaga ang opinyon kaysa sa 7 taon kong pagiging asawa. Pinanut ko siyang batiin ang iba ng may kumpiyansa, tumawa sa sinabi ni Mix, at umupo na parang sa kanya ang party na iyon. Hinimak tatakay, naialok na champagne si Kamla. Tinanggap iyon ni Sarah, sumunod na rin ang iba. Tiningnan ko ang telepono ko, 8:02. Late si Rico, pagkatapos ay bumukas ang pinto at nandun na siya. Tumayo siya sa entrance saglit, iniskan ang restaurant, at nakita ko ang pagkalito sa mukha niya nang makita niya ang mga kaibigan niya sa loob ng private room. Kinuha niya ang phone niya. Chinek kung may na-miss ba siyang text. Suot niya ang charcoal suit na binili ko 18 buwan na ang nakakalipas. Ang sapatos na Italian leather na iniregalo ko nung nakaraang Pasko. Muha siyang asensado. Makisik. Isang lalaking alam na alam ang takbong buhay niya. Ako ang nakakaalam kung makano sa imaheng iyon ang pinondohan ko. Nilibot niya ang paningin sa buong kwarto. At sa wakas ay nakita ako sa bar. Pinanut ko siyang iproseso ito. Ang asawa niyang mag-isang nakatingin sa kanya. May ekspresyong hindi niya mabasa. Nagsimula siyang maklakat palapit sa akin. Ang pagkalito ay naging pag-asa, pag-asang may halong pag-alinlangan. At ang pag-alinlangan ay naging takot nang makita niya sa tindi ko na hindi ito ang pakikipagbalikan na inakala niya. Clara, sabi niya paglapit niya. Anong nangyayari? Bakit nandito sina Mix at Dan? At si Sarah? Birthday dinner mo? Kalmado kong sabi. Inimbitahan ko ang mataong pinakamahalaga ang opinyon sa iyo. Pero akala ko sabi mo mag-usap tayo. Akala ko tayong dalawa lang. Mag-usap tayo, sa harap ng kaibigan mo. Ang taong tumulong sa iyong makita kung gaano ako kapangkaraniwan. Tumayo ako. Inayos ang bestida ko. Tara na. Naghihintay silang lahat. Naglakad ako papunta sa private dining room. Sa likod ko, naririnig ko ang pagsunod ni Rico. Nag-aalangan ang mga hakbang. Bumibilis ang pahinga. Nagsisimula na siyang makaintindi na may mali. Na hindi ito ang script na ginawa niya sa isip niya. Binuksan ni Carmela ang pinto. Tumigil ang usapan sa loop nang lumingon silang lahat sa amin. Pinanut ko ang pagbabago ng mukha ni Sarah mula kuryosidad papunta sa pagiging maingat. Nakatinginan sina Mix at Dan. Ibinaba ni Helena ang champagne niya ng maingat. Salamat sa inyong pagdalo, sabi ko habang pumapasok sa kwarto ng may otoridad na karaniwan kong ginagamit sa mga boardroom ng mga nagpapanik na executives. Upo kayong lahat. Gusto kong i-celebrate ang birthday ni Rico kasama ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Pumasok si Rico sa likod ko, litong-lito pa rin. Clara, ano to? May halong desperasyon ang boses niya. Ito ang eksaktong sinabi ko. Birthday dinner mo. Nagpunta ako sa kabisera ng mesa. Pumwesto kung saan kitang-kita akong lahat. 2 linggo na ang nakakalipas. Umuwi si Rico at sinabing tingin nga kaibigan niya ay hindi ako sapat para sa kanya. Nakaya niya pang humanap ng mas higit. Kaya naisip ko na dapat nandito ang makaibigan niya kapag nalaman niya kung gaano talaga ako kahigit sa inaakala niya. Nakita ko kung kailan ito nagrehistro sa kanila. Ang pamumutla ang mukha ni Rico, ang pag-iting ng kamao niya. Napagalaw si Sarah sa upuan niya. Hindi makatingin sa akin si Mix. Biglang naging interesado si Dan sa menu sa harap niya. Si Helena lang ang nakatingin sa akin. Hindi mabasa ang ekspresyon. Lahat kayo may champagne maliban sa aming dalawa. Sabi ko kay Rico. Kukuha ba tayo ang baso?
Ang dami nating dapat ipagdiwang. Lumitaw si Carmela sa pinto, may dalawang champagne flute sa tray. Inilapak niya ito sa dalawang natitirang upuan. Upo ka, itinuro ko ang upuan ni Rico. Party mo to. Dahan-dahan siyang umupo, parang isang lalaking papasok sa isang bitak na nakikita niya pero hindi niya maiwasan. Sobrang tahimik ng kwarto, tanging ang tunok lang ng pagbuhos ng champagne ang naririnig. Kinuha ko ang baso ko at tiningnan silang lahat. Magsimula na ba tayo? Umiikot ang sommelier. Pinupuno ang 12 basong gintong likido. Tumayo lang ako sa dulo ng mesa. Walang kibo. Habang si Rico ay naninigas sa kanyang upuan. Ang pakalito ay nagiging takot. Nang makalabas na ang sommelier, hinayaan ko ang katahimikan. Hinayaan kong maging uncomfortable. Hinayaan ko silang lahat na magluto sa sarili nilang kawalan katiyakan sa loop ngang 15 segundo bago ako magsalita. 2 linggo na ang nakakalipas, simula ko, patak at malinaw ang boses. Umuwi si Rico at sinabi sa akin na tingin daw ngang makaibigan niya ay pangkaraniwan lang ako. Nakaya niya pang humanap ng mas higit. Bumaksak ang mga salita parang granada. Nawalan kulay ang mukha ni Sarah. Biglang naging abala si Mick sa table napkin niya. Tumalim ang panganidan. Si Helena naman ay nakatitik lang kay Rico. At alam niyo, patuloy ko, pinapanatiling magaan ang boses. Sobrang tamas siya. Kumalat ang pakalito sa kwarto. Hindi ako remarkable. Remarkable ako sa maparaang hindi niya pinag-aksayahang pansinin. Sa maparaang ni isa sa inyo ay hindi nag-abala man lang na itanong. Kinuha ko ang phone ko, kumonekta sa screen sa sulok. Lumabas ang unang slide, malinis, profesional, hindi may tatanggi. Ito ang kumpanya ko. S4TAN Crisis Management. Punoeng. Logo ang screen. Sa loob ng 3 taon. Habang si Rico ay nanggongolekta ng kanyang mga architecture awards at ipinapakilala ako sa mga party bilang asawa niya na nag-freelance consulting. Ang partner kong si Mia at ako ay nagpapatakbo ang isang boutique crisis management firm para sa tech companies. Inilipat ko sa susunod na slide. Isang listahan ng serbisyo. Hawak namin ang mga sakunang hindi kayang hawakan ng iba. Data breaches ng milyon-milyong user. PR nightmares. Diskresyon at napakamahal na bayad. Next slide. Mga revenue charts. Nung nakaraang taon kumita kami ng 210 milyong piso. 6 na buwan na ang nakakalipas. May lumapit na mga korporasyon para bilhin kami. Pinanut ko ang mamukha nilang magproseso nga numerong hindi bumabagay sa pagkakakilala nila sa akin. Ngayong umaga, sabi ko, lumipat sa susunod na slide, na isara na namin ang acquisition. Lumiwanag ang announcement mula sa Catalyst Ventures. Legal language. At sa ibaba, ang numero, 60% kram kumpanya. Naibenta sa halagang 1 bilyong piso. Ang share ko, 2 milyong piso. Lumalagapak na katahimikan ang sumunod. Walang humihinga. 12 taong naninigas. Nakalutang ang mabasong champagne. Pero may ipapakita pa ako sa inyo. Dahil hindi lang kung ano ang naitayo ko ang remarkable, kundi kung ano ang naitayo ko habang ang akala ng lahat ay wala akong ginagawa. Lumabas ang mga bank statements sa screen. Account ko at joint account namin. Ito ang madepositong ginawa ko para bayaran ang magastusin natin sa bahay matapos bawasan ang 30% ang sweldo ni Rico. Nahihiya siya. Kaya tahimik akong naglipat ng pera para hindi siya mag-alala. Gumawang ang tunok si Rico. Parang singhap at ungol. Hindi ko siya tiningnan. Next slide. Mga resibo ngang renta 5 hanggang 6 na taon na ang nakakalipas. Nung nag-i-intern siya at walang bayad, ako ang nagbayad ng renta natin. 2 taon yan. Next slide. Bank transfer na 750 0. Ito ang pinautang ko kay Rico para sa camera equipment niya para sa portfolio niya. Sabi niya babayaran niya ako. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi na namin napag-usapan. Nararamdaman kong nakatitig sa akin si Rico. Next slide. Resibo para sa website design niya. Diya 100,000. Next slide. UAP membership. Networking events. Slide after slide. Resibo. Mga hapunan. Car insurance.
Hindi ko kailanman inisip na naniningil ako. Mahina kong sabi. Inisip ko ito bilang partnership. Pagmamahal. Tiningnan ko na si Rico. Kulay abo na siya, nakakapit sa mesa. Pero ngayon ko na-realize kung anong ginagawa ko talaga. Pinupondohan ko ang ego mo. Sinusuportahan ko ang piksyon na ikaw ang padre de pamilya. Ang matagumpay. Humarap ako sa buong mesa. At lahat kayo, tumulong na panatilihin ang ilusyong. Yan dahil mas madaling isipin na pangkaraniwan ako kaysa magtanong kung ano bang ginagawa ko. Mas madaling husgahan ako dahil wala akong title. Tahimik na umiyak si Sarah. Nakayuko si Mick sa kanyang makamay. Si Dan ay nakatingin sa mesa. Si Helena ay nakatingin kay Rico na may pandidiri. Ang tsondo sa begeche, sa akin nakapangalan. Akin na yun bago pa tayo ikasal. Ang mga movables. Ang kotseng minamaneho mo. Lahat ako ang bumili. Ni-disconnect ko ang phone ko. Nawala ang slides. Nananahimik ako dahil akala ko yun ang ginagawa ng mabuting asawa. Akala ko ang ibig sabihin na pag-ibig ay pagpapalit sa sarili ko para lumaki ang asawa ko. Binuhat ko ang champagne glass ko. Mabigat ito. Mali ako doon. Et Rico, mali ka rin. Hindi tungkol sa pagiging pangkaraniwan ko. Mali ka sa kung ano ang ibig sabihin ng remarkable. Tiningnan ko ang baso. Ako ang magbabayad ng dinner na to. Regalo ko na sa birthday mo. At severance package na rin natin. I enjoy niyo itong araw 20,000 per head na degustasyon menu galing sa asawa mong hindi sapat para sayo. Tiningnan ko sila isa-isa. At sa huli, si Rico, na parang taong gumuho na ang buong pakatao. Para sa paghahanap ng mas higit. Sabi ko, pinal at malinaw. Sana matutunan niyo balang araw ang pagkakaiba ng totoong remarkable sa nagpapapansin lang, uminom ako. Masarap ang champagne. Inilapak ko ang baso tunok na parang isang pagwawakas. Pagkatapos ay naglakad ako palabas engja sa ilustrado sa malamig na gabi ng Begisi, iniwan ang birthday dinner, ang kasal, at ang buhay na binuo ko sa paligid ng mataong hindi nag-aksaya ng panahon para makita ako, narinig ko ang pagsabong ng gabo sa salupgulat, galit, at pagkalito. Pero hindi na ako lumingon. Nasabi ko na ang lahat. Ingay na lang ang natitira. Kalmado akong nagmaneho pauwi sa tsondo. Madilim nang pumasok ako. Hindi ko binuksan ang ilaw. Dumiretso ako sa bintana. Pinagmamasdan ang Manila skyline. Ang phone ko ay naka-silent pero panay ang ilaw nito. Text after text. Hindi ko binasa. Umupo ako sa sofa at naghintay. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Pihati? Pagsisisi? Pero walang dumating. Tanging kapayapaan lang. Nakaidlip ako at nagising ng alas 4:17. 4:17 AM. Dahil ring ang phone ko. Unknown number. Sanagot ko ito. Hello? Please. Isang boses ng babae. Basak sa pagiyak. Clara ito. Umupo ako ng maayos. Sino to? Si Sarah ito. Mula sa dinner. I'm so sorry. Sobrang sorry talaga. Si Sarah. Ang kaibigan na nagsabing pangkaraniwan ako. Kumuha ako ng tubig sa kusina. Hinayaan ko siyang umiyak. Sarah, sabi ko sa wakas, kalmado. Gayang ang boses ko sa mga kliyente kong nasa krisis. Alas 4 ng madaling araw. Anong nangyari? Pagkaalis mo, humihikbi niyang sabi, nawala sa kontrol ang lahat. Sinubukan ni Rico magpalusot. Sabi niya nag-exaggerate ka lang. Hindi raw totoo na sayo ang kumpanya. Na gusto mo lang siyang sirain. Nahintay ako. Pero inilabas ni Helena ang phone niya. Nakita niya ang press release. Lumabas nung 11:00. Kumalat na. Clara. Sa lahat ng lugar. Inquirer, Forbes, LinkedIn. Crisis management firm Ashford Tan acquired for 1 billion pesos. Nandun ang mukha mo at ng partner mo. Ang buong kwento tungkol sa sikreto ninyong kumpanya. Binuksan ko ang phone ko, tiningnan ang mga notifications. Tama siya. Sumabog ang press release ni Jolo. Nakatitik lang kami sa kanya.
Patuloy ni Sarah. Nakatitik kami sa lalaking nagsabi sa amin na pangkaraniwan lang ang asawa niya habang buong internet na ang nakakaalam ng totoo. Anong ginawa ni Rico? Susubukan sana niyang umalis. Tumayo siya. Pero pinigilan siya ni Migs. Kaya sumunod kami sa kanya sa labas. Sa may High Street. Galit kami. Kaming lahat. Kahit si Dan na hindi nagagalit kahit kailan. Pakiramdam namin, nagamit kami. Ginamit kaniya para magmuha siyang malaki. Anong sinabi niyo? Tinanong ni Mix kung bakit mo itatago? Yun kung hindi ka nawalan ng tiwala sa kanya. Tinanong ni. Dan kung ni minsan ba ay nagtanong siya tungkol sa trabaho mo o nag-asume lang siya. Hindi siya makasagot. Nakatayo lang siya. Si Helena ang pinakamalala. Tiningnan niya siya ng may pandidiri at sinabing, "Buhay ka sa pera ng asawa mo habang sinasabi mo sa amin na wala siyang kwenta." Bumaksak na siya noon. Umiyak na sabi ni Sarah, sa sidewalk. Umiyak. Sabi niya hindi niya alam. Pero sinupalpal siya ni Mix. Sabi niya, "Nagtanong ka ba? Sa 7 taon, nagtanong ka ba kung ano ang pangarap ng asawa mo? O inasume mo lang na nandiyan siya para palakpakan ka?" Ang parehong tanong na tinatanong ko sa sarili ko. Wala siyang may sagot. Umiyak lang siya habang pinagtitinginan kami ng gatao. Ipinakbuk siya ni Helenang Grab. Pinapunta siya kila Migs para pag-isipan kung anong klaseng tao na siya. "Kaya ka ba tumawag?" Tanong ko. Para i-update ako sa breakdown niya. Hindi. Tumawag ako dahil umiyak siya ng mas malakas. Dahil gusto kong malaman mong mali kami. Sobrang mali kami sa iyo. Ako ang nagsimula nun. Sabi ko ang boring mo. At dapat humanap siyang mas ambisyosa. At sumang-ayon siya. Bakit ka tumatawag ng alas 4, Sarah? Dahil wasak na wasak si Rico at hindi ko alam kung umiiyak siya dahil nasaktan ka niya o dahil nalaman ng lahat ang totoo. Gusto kong malaman kung may tsansa bang mapatawad mo siya. Tumingin ako sa bintana. Sa sumisikat na araw sa Manila. Wala. Pero kung natuto talaga siya. Sarah, hindi siya natuto. Nahuli siya. Makaiba yun. At hindi ko gustong maging test case sa pagbabago niya. Tapos na kami nung nag-impake siyang maleta. Epilog na lang, yung nangyaring gayong. Tahimik siya. Yung ginawa mo ba kanina? Paghihiganti ba yun? Hindi. Sabi ko. Gusto ko lang na matapos na ang ilusyong binuo ni Rico. Gusto kong makita ang totoo. Nakita na. Mahinang sabi ni Sarah. Galit ka ba sa amin? Hindi. Tapat kong sabi. Hindi ko na kayo iniisip. Mukhang mas masakit iyon para sa kanya. Nagpaalam na ako at binaba ang telepono. Natulog ako ng mas mahimbing kaysa sa nakalipas na mga buwan. Kinaumagahan. Gumising ako sa araw at bas ng telepono. 53 unread emails, 27 missed calls. Mula sa Forbes, Tech in Asia, Inquirer, mga podcast, ang mga headlines. Asawang lalaki, tinawag na pangkaraniwan ang Mrs. EEO pa lang ang bilyong pisong kumpanya. May mga kumatok. Si Mia. May dalang kape at croissants galing Wildflower. Nagawa mo na talaga. Sabi niya sabay yakap sa akin. Nasira mo na ang piksyon. Pinag-usapan namin ang strategy. Trending ako sa Facebook at X, Twitter. Sabing iba, hero ako. Sabing iba, ang cruel ko raw na ipahiya ang lalaki sa publiko. Hindi mahalaga yan, sabi ni Mia. Ang mahalaga. Alam na nila kung sino tayo. Nagsisisi ka ba? Hindi. Sabi ko. Nagsisisi lang ako na umabot pa sa pagtawag niya sa akin na pangkaraniwan bago ko na-realize na ginagawa ko palang invisible ang sarili ko. Nang makaalis si Mia, binasa ko ang 12 text ni Rico, mula sa panunumbat. Pinahiya mo ako. Papunta sa pagmamakaawa. Bakit hindi mo sinabi? Hanggang sa realisasyon, tinanong ni Mix kung nagtanong ba ako. At hindi ako makasagot. Nakikita ko na ngayon. Pinaliit kita para lumaki ako. Sorry. Dinelete ko ang lahat. Tumawag si Ate Helen.
kumuha na NG abogado si Rico. Si Ati. Ricardo Castillejos. Matapang yun. Ipaglalaban niya na may ambag si Rico sa kumpanya mo at kailangan niya ng compensation dahil sinuportahan ka raw niya emotionally. Halos matawa ako. Sinuportahan? Ako ang nagbayad ng renta niya nung palamunin siya. Gagawa sila ngang kwento, babala ni Helen. Ime-media nila to para ay pressure kang magbigay ng settlement. Sige. Subukan nila. Sabi ko. May 7 taong bank statements ako at resibo para pabulanan yan. Kung gusto niya ang pampubliko, gagawin kong pampubliko. Bumuntong hininga si Helen. Delikadong laro yan. Clara. Pati ang pagiging anino. Sagot ko. Nag-text si Jolo. Gusto ka ngang INC at GMA News para sa interview bukas. Handa ka na ba sa TV? Oh, tip ko. Ipadala mo ang detalye. Dahil kung magpapakita na rin lang ako, sisiguraduhin kong hindi na ako malilingat ng kahit sino. Makalipas ang 8 linggo. Disyembre na. Nakatayo ako sa bagong opisina namin ni Mia sa 43 de floor ng isang tower sa Makati CBD, nakatingin sa buong siyudad na tila pag-ari namin. 40 empleyado, mga kliyente sa 6 na bansa. Inilabas ng Forbes Asia ang article, The Invisible Powerhouses. Paano nagtayo ngang bilyon-pisong kumpanya si Clara Ashford habang akala ngang asawa niya ay wala siyang kwenta. Nag-email si Rico nung isang araw. Hindi para huminging ng tawad, kundi para sabihing narealisina niya na ang tanging hindi impressive sa kasal namin ay ang pagkabulag niya. Na siya ay bumubuwang ang ego habang ako ay bumubuwang ang imperyo. Dinalit ko at blinok ang email niya. 1 buwan pa, nag-keynote speech ako sa isang malaking tech summit sa Cebu. 2,000 tao ang nanonood. Nagsalita ako tungkol sa paggawa sa dilim, at sa halaga ngang hindi pagpapaliit sa sarili para sa ego ngang iba. Sa isang green room, may lumapit na batang babae. Sabi niya, pinapatigil siya nga boyfriend niyang magnegosyo para suportahan na lang ang startup nung lalaki. Anong gagawin mo? Tanong ko. Makikipaghiwalay na po ako pag-uwi. Ngumiti ako. Tatanungin mo lang ang sarili mo, pinapalaki ba niya ang mundo mo, o pinapaliit? Kung pinapaliit, alam mo na ang gagawin. Noong Biyernes na iyon sa kalagitnaan ng Disyembre, 3 buwan matapos ang dinner na nakpabago sa lahat, nakatayo ako sa tsondo ko, tinitignan ang umiilaw na BGC skyline. Nag-text si Mia. Ramentayo sa poblasyon? Sige. In 30. Reply ko. Minsan naisip ko si Rico. Naisip ko si Sara at ang iba. Pero mas madalas? Iniisip ko ang babaeng ako nun ang babaeng naging maliit para lumaki ang asawa niya. At iniisip ko ang babaeng ako ngayon nakikita, pinapahalagahan, at sinasakop ang espasyong pinahirapan ko. Tinawag akong pangkaraniwan ni Rico, at sa paggawa niya nun, binigyan niya ako ng permiso para tumigil magpanggap. Tumigil lumit, tumihil huminhi na permiso, para making eksakto kung kano ako kakaling nun pa man. Kinuha ko ang susi at ko. Lumabas ako sa Disyembre. Ang siyudad ay buhay. At puno ng posibilidad. At ako ay nasa labas na hindi may tatanggi at hindi na kailanman malilimutan.